Yun, no? Nakapamewang pa. Kasi marami sa atin, siguro yung iba hanggang ngayon, naka-self-confidence pa rin. When you say self-confidence, you also, you still trust in your own goodness, you still trust sa abilities mo, sa mga kaya mong gawin, sa mga napag-aralan mo. Hindi ko sinasabi masama ang pag-aaral. Amen, nagagamit natin yan. Pero ang importante, doon tayo magta-trust at ang confidence natin ay nasa Panginoon na at hindi doon sa kaya natin gawin. Amen? Kasi may nagawa na ang Panginoon and everything has been done on the cross. Tinanggap na natin yan buong-buo. Sinabi niya, it is finished. Amen? Naniniwala ba kayong it is finished? Amen? O baka naman iniisip nyo, nag-down payment lang siya. At kailangan mag-monthly ka. May nagma-monthly ba sa inyo? Patay, pag sumablay ka, di paano na? Hatak ngayon yung salvation na tinanggap mo. Amen? Walang ganun sa Panginoon kasi binayaran niya ng buong buo yan. Amen? Ngayon, kung ikaw yung aalis, ibang usapan yun. Pero pag siya'y tinanggap mo, nandyan siya habang buhay, nag-decide siyang tumira dyan sa puso mo. Amen? So ngayong gabing ito ang gusto kong pag-aralan natin at isi-share ko sa inyo is Christ confidence. Paano ba tayo nagkakaroon ng confidence? Siyempre, pag sinabi mong confidence, siyempre may tiwala ka. Ibig sabihin ng tiwala. Amen? So, like for example, may confidence kayo dyan sa inuupuan nyo. Umupo kayo eh. Amen? Ibig sabihin, naniniwala kayong kaya kayo. Tama? Kasi kung alanganin ka dyan, baka bumagsak ako dito. Medyo napakain ako ng napakarami. Hindi ka upo. Di ba? Pero kung tiwala ka dyan sa upuan na inuupuan mo, may confidence ka dyan sa upuan na kaya ka. Amen? Madalas kasi ang nangyayari tayo, yung confidence natin, napupunta dun sa kaya natin gawin. Ngayon, bilang Kristiyano, dapat yung confidence natin nandun sa nagawa na ni Jesus Christ. Amen? At yung patuloy na ginagawa niya sa buhay mo. Kayo ba may confidence kayo at alam nyo na buong-buo sa puso nyo na hanggang ngayon hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay nyo? Alam nyo bang nag-umpisa na siya? Amen? Kasi kapag alam nyo hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay nyo, gaganito pa lang yung bibig, yung malulungkot ka pa lang, mapapangiti ka na eh. Amen? Walang problema na hindi kayang lutasin ang Panginoon pagkat ang kaisipan at karunungan ng Panginoon, binayaran niya rin, napunta sa'yo nung tinanggap mo siya. Amen? So every time na nagpe-pray tayo, kung paano tayo alis sa isang sitwasyon, anong ginagawa natin? Yung mind of Christ nandun sa atin, pinapaalala ng Panginoon, hayaan mo ako anak, naturuan kita. Kaya lang ang problema, minsan, masyado tayong marunong. Minsan, masyado na rin tayong magaling. Minsan, diba? Minsan, sarili na lang natin ang nasusunod. Kahit sabihin mong ilang beses mo nang napatunayan yan sa pamamagitan ng sarili mong gawa, meron pa rin ibang pwedeng paraan ng Panginoon na mas sigurado ka na magtatagumpay ka. Naniniwala ba kayo dyan? Alam niyo yung minsan na napaka-imposible tapos yung paraan mo napakadali. Pero yung paraan niya parang ang hirap pa. Saan ka pupunta? Sa madali, sa mahirap? Yung totoo. Di ba? Siyempre doon sa madali. Di ba? Pero kapag ang confidence mo nandun sa Panginoon, kahit ganong kahirap yan, tatahakin mo yan. Kahit mukhang imposible yan, paniniwalaan mo yan. Bakit? Kasi kilala mo siya. Amen. Kayo ba? Kilala niyo ang Panginoon? Yes. Amen? So pag sinabi natin confidence, ang ibig sabihin niya, we just trust in Him. We rely in Him. We lean on Him. Amen? Parang yan, nakaupo ka dyan. Tingnan mo si brother, nakadantay dun sa ano. Ibig sabihin, sigurado siya na hindi siya babagsak dyan. Amen? Kahit ganong karami pa kinain yan ng buong nakaraang linggo, kayang-kaya ka niyan. Amen? At kung gano'n mang karami ang pagsubok na dumating sa dito sa mundo, kayang-kaya ka ni Jesus. Amen? Amen. Let's start with this verse in Proverbs 3, verse 25 to 26. It says here, do not be afraid of sudden terror. Now, this is what? This is a command. Anong sabi? Do not. Sabi mo sa katabi mo, do not. Hindi donut, ha? Baka nagutom na kayo. Sabi mo sa katabi mo, do not. Do not be afraid of sudden terror. Ano ba to? Yung mga sudden aberya, mga sudden problema, mga sudden na hindi natin maintindihan, na minsan makulit lang talaga na nandyan. At anong sabi? Do not be afraid. At anong sabi? Nor of trouble from the wicked when it comes. Hindi sinabing if it comes. It really will come because in this world we suffer tribulation, but take heart because why? Jesus has overcome the world at nasa iyo si Jesus. Amen? So ibig sabihin, ma-overcome mo. At
At anong sabi dito? Ang sabi dito, do not more of trouble from the wicked when it comes. Kailangan buong buo sa puso mo na dumating man yan at sa pagdating yan. O kung nandyan na nga, hindi ka natatakot, nag-aalala o nababagabag. Bakit? Kasi si Jesus Christ ang bahala sa iyo. Amen? And then it says in verse 26, for the Lord will be your what? Sabay-sabay nga tayo. For the Lord will be your? Sabihin mo sa katabi mo, the Lord will be His confidence. Ikaw ba, nung sinabi mo sa katabi mo na si Lord ang confidence yan, naniniwala ka ng confidence mo na kay Lord din? Hina Naniniwala ka ba? Kasi dapat, bakit ka mo and will keep your foot from being caught? So, ibig sabihin nito, madadapa ka pa lang, madudulas ka pa lang, nakasalo na siya, nagsasabi na siya, uy, wag dyan. Wag dyan. Amen. May kanta nun, nakalimutan ito. Amen. Alam mo yung paapak ka pa lang, padulas ka pa lang, padapa ka pa lang, nandyan na siya, sinasabi sa iyo na wag dyan. Amen. Lumayo ka dyan. Lumigo ka rito. Dito ka muna. Amen? Ngayon, ang problema, kapag yung tune natin at yung tenga natin at yung isip natin at yung mga mata natin nakatingin dun sa mundo, nakatingin dun sa mga tao na favorite gamitin ng kalaban, anong mangyayari? Maaapakan mo. Mararaanan mo. Madadapa ka. Pero ang kagandahan nito, madapa ka man, nandyan siya para iahong ka. Amen? Kailangan yung confidence mo, alam mo na, ay, hindi mo ko pinakinggan, di bahala kasi sa buhay mo. Hindi mo ko tinanong, di ba? Bahala ka dyan, umalis ka mag-isa. Ganun ba ang Diyos natin? Hindi. Kahit na ilang beses kanyang sabihan, kahit na ilang beses kanyang pagsabihan, kausapin, pakiusapan na sundin siya. Kahit hindi ka kailanman nakinig, sa oras na bumagsak ka, nandyan pa rin siya para iahong ka. Gusto kong maging totoo sa mga puso nyo ito. Bakit? Kasi nang sa ganon, we can approach Him boldly. Dahil yun yung binayaran niya sa cross. Hindi siya nagagalit sa atin at hindi siya nagbibilang ng mga maling ginawa mo. Amen? Ang mahilig magbilang, sino? Kayo. Kung hindi man, yung mga taong nakaabang sa'yo, yung mga, ang tawag nito, kung di man basher, may tinatawag dyan nung araw, yung abangers, may tinatawag yung sa mga sikat na artista nung araw, yung sa States, yung, ang tawag yun? Paparazzi, yung mga ganyan, di ba? May nakaganyan eh. Pero kung ang confidence mo nasa Panginoon, alam mong walang pwedeng mangyari sa'yo. Amen? At kahit na anuman ang kaharapin mo, siya pa rin ang bahala sa iyo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sa Panginoon ang bahala sa iyo. Kaya napaka-importante na kilala natin ang Panginoon. Kasi you can never have a confidence to a God that you really don't know. Nang hindi mo kilala. Mahirap ata yun. Mahirap magtiwala at maging buo yung loob mo sa isang tao o sa isang Diyos na hindi mo na nga kilala. Kung kilala mo man, nakilala mo lang kung kanino, nabalitaan mo lang, naikwento lang sa'yo at wala kang relasyon sa Kanya. May mahirap yun. Kahit na nga lang sa tao eh. Sige nga, may utangan. For example, kakamit mo lang. Inutangan ka bigla. Okay lang sana kung 500, 1,000. Inutangan ka. Sabihin mo na 500,000. Bibigay mo? Bigay mo? Hindi, marami akong pera. Bigay ko yan. Amen. Amen. Diba? Wala yan. Diba? Pero ibig sabihin, ito yung sinasabi ko, hindi ka magtitiwala. Sasabihin niya, bayaran kita mamaya 5 minutes. Alam mo na kagad, sugal. Amen. 5 minutes eh. Ganun mo yung 5 minutes, babalik ko 5 minutes, sandali lang, hindi mo ako dyan. Lumantugtugin na yan. Amen. Pag sinabing, hindi ka maniniwala, pero pag kilala mo ang Panginoon at alam mo ang pagkatao, alam mo yung pagiging Diyos niya, na siya yung pinanggalingan ng kabutihan, ng pag-ibig, ng kahinahunan, ng kaligayahan, ng kasaganaan, magdadalawang isip ka ba? Tanong mo sa katabi mo, nagdadalawang isip ka, no? Doon sa sinabi niyang gawin mo, no? Amen? Kasi minsan sinasabihan na kayo eh. Ang problema, parang sinasabi ni Lord ngayon, okay anak, sige, share this to them tonight, nang sa ganun, maipaalala mo sa kanila. Kasi parang hindi yata nila alam na mahal ko sila at hindi nyo yata alam na yung ipinagagawa sa inyo ng Panginoon para sa ikabubuti nyo at para sa ikabubuti ng iba. Alam nyo ba yun?
Dahil yung pinagagawa niya sa inyo, kung meron man na alam niyo yon sa mga puso ninyo, ay hindi lang para mabless kayo. Ngunit kayo ang gagamitin ng Panginoon para pagpalain ng ibang tao. Amen? So napaka-importante na ngayong gabing ito, ma-develop natin at ma-remind sa atin at ipigay ng Holy Spirit din sa atin yung katayuan at yung paninindigan na may tiwala tayo kay Lord. Amen? Amen? Hindi mo kailanman pwedeng magkaroon ng tiwala sa isang Diyos na hindi mo kilala. Kaya sabi dito sa Romans 8:31 verse 32, it says here, "What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?" So this verse is really saying to you right now, if God is for you, who can be against you? So sinasabi ng verse na ito ngayon, sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon, anak, para sa iyo ako. Anak, kakampi mo ko. Anak, hindi mo ko kaaway. Anak, hindi akong may gawa kung bakit nalulugmok ka dyan at namumroblema ka dyan. Kung meron may kagagawan yan, yung kalaban yan, at nagkataon yun ang somehow, siguro, hindi ko sinasabing lahat, ang napakinggan mo, kaya napunta ka dyan. Amen? Amen? Amen. 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 Praise God. At sabi nito, God is for you, and who can be against you pag ang Panginoon para sa iyo? At tandaan natin, ang Panginoon, sickness doesn't come from Him. Amen? Poverty doesn't come from Him. Yung problema nyo, hindi lalo nang galing sa Kanya yan. Hindi Kanya binibigyan ng problema para lalo mo siyang hanapin. Amen? Ang problema gawa natin, kung hindi man gawa ng kaaway. Kung hindi man gawa ng mundo. Katulad ng sabi ko sa inyo, there are more people that is more cooperative to Satan than to God. Kaya nagkakaroon tayo ng mga problema. Nahahawa-hawa na lang. Amen? Ang kagandahan na lang yan, meron tayong karunungan ng Panginoon na lulusutan natin at pagtatagumpayan natin yan sa pamamagitan niya at sa pamamagitan ng pagmamahal niya. Amen? Ngayon, itong verse na ito, sinabi sa inyo, kakampi mo siya. Magiging confident ka ba? Yes. Magiging confident ka ba? Kakampi mo siya eh. Ewan ko, siguro na elementary days, kung meron man sa inyo naglalaro ng patintero na magaling tumakbo, kakampi mo, confident ka, di ba? Mananalo ko. Ano yun? Di ba? Sa kahit na anong laro, sa basketball na lang, kakampi mo si Ron. Oh, confident ka, hindi? Nako nyo? So, ganun din yun. Pag kilala mo ang Diyos natin at alam mo, nakakampi mo ang Diyos, confident ka ba o hindi? Parang yung iba, hindi. Di ba dapat confident tayo? Bakit? Yung mga tao na binanggit ko at yung ine-example ko sa inyo, tao nga lang yun eh. Yung binabanggit natin na sinasabi ng Biblia, nakakampi natin, Diyos na may gawa ng langit at lupa. Amen? Pwede pa bang magkulang yung confidence mo? Kung medyo magkukulang yung confidence mo, anong kailangan mo? Kilalanin mo pa siya ng husto para lalong mas tumibay yung tiwala mo. Amen? Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Siyempre dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa mga bulong ng kaaway. Kahit pa paano nag-iisip tayo, naku, parang ano yata, mali yata, ganito yata, itong gagawin ko, paano gagawin mo? Pero pag pinaalala ni Lord sa'yo na mahal ka niya, maliban sa makapangyarihan siya, mas madadagdag ba yung confidence mo? Kasi alam mo na hindi lang siya makapangyarihan, mahal ka pa niya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Sabihin mo, mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Kaya yung kantang, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen? Yung pagmamahal natin, bakit ba natin siya minahal? Because He first loved us. Kaya tunay yung pagmamahal natin sa Kanya. Amen? So ito pa nga lang, nabuboost na yung confidence natin kasi napapaalala sa atin ng Biblia, oo nga, no, siya may gawa ng langit at lupa, lahat siyang, isipin mo na lang yung stars and everything that we see in this world, gawa ng Panginoon. Kakampi mo siya, maliban sa kakampi mo siya, mahal ka pa niya. Yung mga asawa ninyo, sa mga may asawa rito, anong pakiramdam pag alam mong mahal na mahal ka ng asawa mo? anong pakiramdam? Di ba parang confident, di ba? Parang lalo na yung mga bagong mag-asawa, siguro yung mga bagong mag-asawa na kahit iharap mo kung kanino mga babae yan, confident ako dyan, akong mahal yan. Amen? Ganun dapat, yun yung confidence eh.
So, ganun din sa Panginoon, dapat yung confidence natin sa Panginoon na kahit ano pang makaharap natin, mahal na mahal ako ng Panginoon, kahit ano pang kaharapin ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Amen? Dahil yun ang tibay ng pagmamahal niya sa atin. At ito pa, ano sabi? Verse 32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Like I said kanina, the big God, our Almighty Father, He's not just a God, okay? He is also our Father. Amen? Ama natin siya. At mahal niya tayo. By just knowing that, nakita niyo yung kanta natin kanina, He loves us. Oh, how He loves us. Kinakanta pa lang natin yun, parang ipinapakita at namamanifest sa atin yung pag-ibig niya Amen? Kaya nga kung ano man problema o kung ano man yung kinakaharap nyo ngayon, I'm sure kanina pa lang sa worship song, sinabi na ng Panginoon sa inyo, ipinaalala sa inyo, anak, mahal kita. Yung palang mahal kita na salita, na sinabi niya sa iyo, alam mo kagad na may kaakibat yun na ano, protection, salvation, elevation, promotion, lahat nandun na. Kasi bakit? Mahal ka ng Panginoon. Ang tanong, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba talaga kayo? Wala bang halong duda yan? Baka nagdududa pa kayo, hindi kayo mahal ng Panginoon, ha? Isipin nyo, paano ba nalaman, tingin mo, paano ba nalaman ni Abraham, paano ba nalaman ng Panginoon na mahal siya ni Abraham? Before, if we go back, dahil inalay niya rin yung kanyang anak. At ito pa matindi, okay? Inalay niya yung kanyang anak, pero kung tutuusin, alam mo, si Abraham in Hebrews 11, he even reasoned, he concluded. Ano sabi niya? Bakit niya tinuloy yung gagawin niya? Bakit? Kasi sabi niya, teka muna, kilala ko si Lord Sige, sinabi niya sa akin, daling ko. Pero kilala ko si Lord, He's a good God. At kung sakali man, at kung ano man, kung sakali mang mangyari man yun, alam ko, He will raise my son back from the dead. Nakuha niyo yun? He was reasoning, binabalik niya yung pagkatao ng Panginoon. At pagdating doon, tingnan niyo, pagdating niya ron, the provision was already there, the ram was already there. Hindi naman okay, na-test na kita, tsaka na kita lalagay. Hindi, nandun na talaga. Ibig sabihin, hindi talaga intensyon ng Panginoon na gawin yun. Amen? Pero doon pala makikita natin na nalaman ng Panginoon na mahal siya ni Abraham dahil inalay niya yung kanyang anak. Ngayon, paano ngayon natin malalaman na totoong mahal tayo ng Panginoon? Binigay niya anak niya. Yung kay Abraham na nabawi, yung sa atin, binigay niya talaga. At si Jesus Christ namatay sa bawat isa sa atin. Walang bawian yon. At kusa din ginawa ng Panginoon yon. Bakit? Nang sa ganun, hindi na natin maranasan yung mga kahirapan na dapat nating ranasin dito sa lupa. Amen? At kung niraranas mo man, nandyan ang Panginoon para hindi mo yan maramdaman. Mukhang mahirap sa ibang tao yan, pero para sa'yo, napakadali lang. Amen? Siguro sa iba, nakikita lang, masira ulo na yata ito, tignan mo yung buhay, ganito, ganyan. Hindi mo alam kung anong kapangyarihan at kalakasan ng meron ako, kaya nakakayanan ko. Kasi alam ko na pagdating sa dulo, ako pa rin na nandiyan sa taas, bakit kamo? Kasi ang Panginoon, binayaran ito. Dapat ganoon yung confidence natin. Yes, dumadaan tayo sa kung ano-ano mang pagsubok dito sa mundo, pero kailangan kaya natin panghawakan na alam natin yung pangako ng Panginoon sa iyo, may isa sa katuparan. Amen? Kasi kung yung pangako lang na pala yan, parang narinig mo lang, yes, this is the promises of God, ito yung promise niya, ito. Pero mukhang hanggang doon lang sa promise Kasi hanggang ngayon, hindi ko makita mag-manifest Pupunta tayo dyan ngayon mamaya. Trust tayo dyan bago tayo matapos. Amen? Kung naghihintay ka, kung bakit hanggang ngayon, ba't ganyan. Amen? Kasi ang importante, alam mo, mahal ka ni Lord. Naniniwala ka ba mahal ka ni Lord? Yes. Napakamakapangyarihan niya. Binigay niya kanyang anak para sa iyo. Mahal ka niya. Yung confidence nyo ba, yung tiwala nyo sa kanya, na ngayon, na kahit papano, nadadagdagan? Amen? Kung meron ka bang iniisip at meron kang dinadaanan ngayon, somehow ba, medyo nagising yung diwa mo? Oo nga, ba't di ako nag-renew? Oo nga pala. Anak pala ako. Yung anak nyo ba, pinabayaan nyo? Amen? Hindi mo naman siguro kaya hindi pakainin yan. Amen? Hindi naman siguro kailangan magmakaawa niyan para pakainin nyo. Amen? Amen. Amen. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. So, ang confidence natin dapat nasa Kanya. Amen? Because with Jesus, He gave us all things. Nakuha nyo? Tinanggap nyo si Jesus.
May pagkakait pa ba siya sa inyo? Meron pa ba? Oo, pero pinagkait niya itong ganito eh. Wala. Binigay niya nga yung pinaka-importante. Ikaw, anak mo, kaya mo ibigay? Ito pa matindi. Siguro somehow sa atin bilang tao, baka pwede mo pang ibigay yung anak mo. Siguro sa sobrang banal, sa sobrang matinding religious na talagang, ibibigay ko sa yan kasi napakabait mo. Bibigay ko yung anak ko. Diba? Pwede pa. Doon sa mga napakabait, kaya mo siguro ibigay. Paano kung kriminal? Paano kung ganito? Sige, palit muna kayo ng anak ko. Labas kita. Anak ko dyan. Kaya mo? Mahirap. Pero ginawa ng Panginoon yan sa atin. Sa kasamaan natin noon, bilang tao, binigay niya anak niya. Pamalit sa'yo. Pambayad sa kasalanan mo. Amen? At ngayon, we are free of those sins. Amen? Hindi na freedom to sin, but freedom from sin. Amen? Amen? Amen. Amen. Kailangan, napaka-importante na ngayong gabing ito, maintindihan natin at mas ma-develop natin yung ating confidence sa Panginoon. Kaya iniisa-isa ko, from the love of God, tinanggap natin siya, binigay niya ang anak niya, and then this, kailangan malinaw natin sa mga isip natin ito. James 1 verse 17, it says, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. So, ang context ito, dito sa verse ito, sa chapter nito, is about testing. Okay? Now, about sa testing, pinaliwanag dito ni James na the testing does not come from God. May mga testing na dumarating, may mga trials na dumadating, may mga tribulation na dumarating, pero gawayan ng tao, gawayan ng kalaban, at gawayan ng sitwasyon ng mundo. Pero nagagamit ng Panginoon yan para mapabuti tayo. Amen? Ibig sabihin nagagamit yan para mag-grow tayo, maging wiser tayo, mas tumibay tayo, mas lumakas tayo. Amen? Pero hindi sa Kanya galing yan. So pinapaliwanag dito at gusto kong mailagay natin sa mga isip natin, every good gift and perfect gift is from above. So anything that is good is from God and from above. Amen? And anything that is bad is from the enemy, from the world. Yung iba sabi, from me. No! Tandaan natin, pag si Jesus nandyan na sa'yo, hindi mo na pwedeng sabihin bad ka. Hindi na ikaw yung bad na nagpapaka-good. Good ka. Amen? Yung flesh ang pumipigil sa'yo na maging good. Amen? Pero kung tutuusin, good ka na talaga. So, ibig sabihin yan, hindi mo na gustong gawin yung bawal. Hindi mo na rin gustong gawin yung mali. Bakit? Kasi yung nature mo nagbago na. Pag yung nature mo nagbago na, mabuting tao ka na. Amen? Wala ka ng ibang gustong gawin kundi mabuti. Mapagkakamalan ka na nga santo. Pero alam mo, hindi lang mapagkakamalan. Alam niyo bang santo kayo? Yung iba, santo ko? Santo ka! We are saints. Amen? Kailangan, kaya mong tayuan yan. Bakit? Kasi pag alam mong santo ka, wow, santo ako, tas may gagawin kang hindi tama. So, alam mo na kagad, hindi ako to. Amen? So, maririnig mo kagad yung mind mo, teka muna, hindi ako to. Mabuti ako. Amen? Jesus is in me. If Jesus is in me, everything that comes from me would be coming from Jesus. Amen? Even in the words that we say. Amen? Ang gagawin mo sa kapwa-tao mo, hindi ka magbibitaw ng kahit na ano para i-destroy siya o i-destroy ibang tao. Bakit? Kasi si Jesus nasa iyo eh. Pag ginawa mo yun, lalong-lalo na sa kapwa-Kristiyano mo, isipin nyo, Jesus lahat tayo eh. Si Jesus nandyan sa ating mga isa't isa. So pag ginawa mo yun, parang sinasabi mo na si Jesus, ganoon din ang ginagawa mo. Amen? Pero if we acknowledge and recognize that Jesus is in each of every one of us, gagawa ka ba ng hindi tama sa kapwa mo? Hindi na, di ba? Hindi na, di ba? Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Nakikita ko si Jesus sa'yo. Totoo ba? Amen? So John 10:10, the enemy comes to steal, kill, and destroy, but Jesus came so that we may have life. Not just life, ha? An abundant life. Sa Tagalog, buhay na nag-uumapaw. Hindi ka lang basta nag-uumapaw sa isang area lamang. Nag-uumapaw ka ng kabutihan, ng pag-ibig, ng kahinahunan, ng kaligayahan, ng kasaganaan. Everything umaapaw sa'yo. Tignan mo yung katabi mo, apaw na apaw ba? Amen? Umaapaw ba?
Kailangan kaya mong makita yan. Bakit? Kasi every time na nakikita mo yung apaw sa kapwa mo, nakikita mo na ngayon sarili mo, wow, thank you, Jesus. Ito yung tinanggap ko through you. Amen? And it's so, alam niyo, parang napakasarap gumising sa umaga knowing that Jesus is on the inside of you. Kasi kahit ganong katindi yung naging problema kagabi o anuman, kahit sabi yung pang binangungot ka na sa iba, binabangot, bad dream or something, ano kaya yun? Ano kaya ibig sabihin nun? Tandaan nyo, you have the Holy Spirit. At si Holy Spirit hindi nakipagtaguan sa inyo na kailangang manghula ka dun sa napanaginipan mo. Amen? So kung may napanaginipan ka at sinabi ni Holy Spirit sa'yo, wala lang yan kasi matindi yung pinanood mo kagabi, hayaan mo na doon. Wag mo nang hanap-hanapin. Amen? Wag mo nang hanap-hanapin. Amen? Pero kung meron mang gustong ipakita ang Panginoon sa'yo, pagbuka pa lang ng mata mo sa umaga, sasabihin na yun. Amen? Why? Because you have the mind of Christ. And the Holy Spirit teaches us. Amen? Hindi ka niya hihintayin na kumamot ng ulo, na maglupasay, na kung ano-anong gawin at kung saan pumunta para lang malaman kung ano yun. Sasabihin niya sa iyo yan. With no mystery at all. Kasi yung mystery na reveal na sa atin. Amen? Tapos na yun, noon yun. Mga old covenant, di pa nila maintindihan. Pero sa atin, intindido na natin bakit binayaran na ni Jesus Christ. Amen? So, Christ confidence, sabi ko kanina, importante, may develop natin relationship natin sa Panginoon. Kasi never ka magkakaroon ng tiwala sa isang tao, sa isang Diyos, na Diyos natin, kung wala tayong relasyon sa Kanya. Amen? Kaya napaka-importante na kilalanin natin siya ng gusto. Christ confidence is built with relationship with Him. Amen? Na kailangan may relasyon tayo sa Kanya. And you need to hear it from Him directly, not just from me. Yes, ngayon na ipapaalala ko sa inyo. Pero mas maigi itong mga binabanggit ko sa inyo, and even the verses that na pinakita ko sa inyo, basahin nyo rin yan. Even the whole chapter, basahin ninyo. Nang sa ganun, mas magpakilala rin ang Panginoon sa inyo. At hindi nyo lang nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ko. Yes, pwede yon, nagagamit ng Panginoon yon. Pero mas maganda, pag tinanong ka ngayon ng kaaway, sinabi ba talaga ni Lord yan? Sabi ni Pastor Matthew eh. Pero sinabi nga talaga ba ni Lord? Sabi nga ni Pastor Matthew. Sinabi nga pa talaga, yun naman gagawin ng kalaban eh. Pag dududahin ka, ano ba ginawa niya kay Eva? Sinabi ba talaga ni God yan? Eh, sinabi ni Adam eh. Sinabi talaga ni God yan. Hindi mo alam. So, mas maganda kapag ginanong ka ng kaaway, alam mo, yes, sinabi niya to. Saksak mo sa baga mo. Amen? Kailangan yung confidence mo ganyan. Amen? Kailangan yung, kung meron tayong anger, this is righteous anger to the enemy. Amen? Dahil tayo, 24 hours ang resisting natin sa Kanya. We resist the devil. Amen? Hindi, wag mo siyang hayaan na, okay lang, medyo masaya yung ginawa mo kahapon, sige, ulitin mo lang. Hindi. Pagbabawalan mong ulitin niya yan. Amen? At pag pinagbawalan mo siya, siya ba yung makukulit na may authority ka eh. Susunod yan. Miski ayaw niya, susunod at susunod yan. Amen? Pag sinabi mong alis, alis. Amen? Sure na sure yan? Sure. Kailangan totoong-totoo sa atin yan ha. I want na pag natapos itong service na ito, yung confidence nyo is back when you start, yung unang pagtanggap mo sa Panginoon. Alam niyo yun? Somehow sa atin, minsan nalilimutan natin yan. Alam mo, siyempre sa Christian walk natin, somehow parang init na init ka, tapos biglang, wala, ganyan-ganyan. Tandaan natin, hindi na nagbabago yan. Bakit? Si Jesus hindi man paalis-alis, hindi rin paalis-alis sa Holy Spirit. Amen? Ikaw lang, hindi mo na-acknowledge na nandiyan pa rin siya. Kasi minsan, anong nangyari, nagkakaroon ng condemnation. Ay, may nagawa ako, ganito, ganyan, ganyan. Naku, umalis na siya. Bumalik ka please, bumalik ka please. Hindi siya umaalis. Amen? Amen? Praise God. Let's go here. Tingnan nyo to. So, ang importante lang, ma-renew natin yung mind natin. Kasi alam naman natin, katulad kanina, sabi ko sa inyo, may mga pagsubok na dumaraan. At minsan, dumadating pa kayong pagkakataon na, alam mo yung, ewan ko kung nakakaranas kayo ng mga bagay na naranasan nyo na, dadaanan nyo na, isang problema, tapos ayan na naman. Hindi ko alam kung may ganun kayo. Hindi ko alam, siguro, pwedeng financial yan, bills yan, o sa relationship, somehow may ganun eh. And sometimes, may mga ganyang bagay, parang napanghihinaan tayo ng loob. Kahit yung confidence mo, totoo nung una, biglang bukas, biglang sa makalawa, pababa yung confidence natin sa Panginoon. So I want to show you something here. It says here, dito kay David, sa 2 Samuel 21 verse 15 to 7. It says here, when the Philistines were at war again with Israel, ang keyword natin dito yung salitang again. So paano dito si David, gera na naman. Ayan na naman.
And sometimes, ganyan din tayo, eto na naman. Akala ko tapos na. Akala ko wala na. Akala ko ayos na. Ba't ito na naman? Sabi dito, we're at war again with Israel. David and his servants with him went down and fought against the Philistines. And David what? Grew faint. So si David, parang napagod na rin. Ito na naman, parang lagi na lang ganito. Siyempre, pagod din siya. And sometimes, ganun din tayo bilang Kristiyano. Ito na naman. Ano ko, isa to? Ba't may ganito na naman? Akala ko okay na. O akala ko maganda na yung takbo. Tapos biglang, ito na naman, sablay na naman. Ba't kayo ito? At minsan, napapagod tayo. Amen? Ang importante lang dito is we have fellowship, katulad ng binabanggit ni Brother Ron kanina. Because we have fellow brother and sister that reminds us to renew our mind and get back to the Word. At ipaalala yung mga promises ng Panginoon. At hindi lang yon. Ngayon, hindi naman kasi pare-pareho at sabay-sabay ng lakad sa Panginoon. Merong mga tao at Kristiyano na somehow nahihirapan. Kaya nga doon papasok, ipapaalala sa kanila na, huy, huwag ka malungkot kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? Yun ang ginagawa natin. At kung nahirapan ka man, tandaan mo, dahil si Jesus nandyan sa'yo, hindi ka pa rin niya pinababayaan. Basahin ko to. In verse 16 it says, Then Ishmael, who was one of the sons of the giant, the weight of whose bronze spear was 300 shekels, who was bearing a new sword, thought he could kill David. So meron na susunod kay David, papatayin na sana siya. Pagkakataon ko na to, pagod eh. Pagod eh, tirahin ko na to, papatayin ko na to. And then look at this. I need you to see this. Tingnan nyo to sa verse 17. But Abishai, the son of Zeruiah, came to his aid and struck the Philistine and killed him. Then the men of David swore to him, saying, You shall go out no more with us to battle, lest you quench the lamp of Israel. Ang gusto kong sabihin sa inyo rito, tignan nyo to, napagod man si David, merong sumalo sa kanya. Merong tumulong sa kanya. At sinasabi ko sa inyo mga kapatid, even in your sleep, God is working at your situation. Yun ang pinapaalala ng Panginoon sa inyo ngayon. Kahit napapagod ka, nandyan yung mga kapatid natin, may gagamitin pa rin ng Panginoon na baka nga hindi mo alam, tinutulungan ka pala. Baka nga hindi mo alam, nandyan pala siya sa'yo, nakasalo sa'yo. Amen? Ganyan yung, di alam ni David to. Bigla na lang siya sumulpot eh. Pinatay. And if you follow the story, 3 giant pa yung napatay nila. At sinabi nila kay David, steady ka na lang muna dyan, kami nang bahala sa'yo. And right now, God is telling to you the same thing. Relax ka muna anak, akong bahala sa'yo. Tama na muna ang kakaisip mo, tama na muna ang kakaalala mo, akong bahala sa'yo. Amen? Naniniwala ba kayo dyan? Baka hindi kayo naniniwala. Amen? Kasi kahit sa pagtulog nyo, sabi ko sa inyo, kumikilos ang mga anghel sa langit para sa'yo. Amen? Kumikilos ang Espiritu Santo. Yung pinagpe-pray mo na tao, kumikilos din ang Espiritu Santo, kinakausap yung taong yan. Up to that time na yung taong yan is mag-agree o i-acknowledge man lang yung Espiritu Santo, kinakausap siya, magugulat kayo, yung breakthrough nandyan na sa inyo. Ganyang katapat ang Panginoon sa atin. Gusto kong maging confident kayo ulit sa Kanya. Let's bring back the confidence in Him. Kasi sometimes, hindi natin namamalayan yung confidence natin, napupunta na doon sa sitwasyon. We need to be able to see the victory even before it happens. Amen? Hindi yung wala pa, kasi madalas kapag matutuwa ka, magsiselebrate ka pag nandyan na. Mag-celebrate ka ngayon. Back in the day, remember ka Jehoshaphat? Same thing. Nag-praise na siya, nag-thank you na siya, wala pa yung gera. Amen? At ano nangyari nung inuna niya magpasalamat? What happened? They won. So ngayon pa lang, ipagpasalamat mo na sa Diyos yung pinagpe-pray mo na nandyan na sa'yo. The healing that you're supposed, that is yours, nandyan na sa'yo. Tanggapin mo. In Jesus' name, receive it. Amen? The restoration that is for you, receive it right now in Jesus' name. Panghawakan natin yan. Kasi pangako ng Panginoon yan. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen? He is the God who saved. God is fighting our battles nang minsan di mo na alam. Magugulat ka na lang pagdating mo sa isang sitwasyon, uy, ayos na. Thank you, Lord. Thank you, God. Hindi ka nga minsan kumilos pa. Magugulat ka may mga ganon. At may mga pagkakataon naman na you need to obey na dun sa pinagagawa niya. Amen? And see the better or the greater breakthrough for your life. Amen? So let's listen to the word once again, word of the Lord through Hezekiah. This is when Assyria was trying to invade Judah. 2 Chronicles 3 verse 32, verse 7 to 8a. Be strong and courageous. Do not be afraid nor dismayed before the king of Assyria.
nor before all the multitude that is within me, that is with him. For there are more with us than with him. So ito sinasabi ng Panginoon sa atin. Alam mo bang mas marami kang kakampi? Alam mo bang mas marami kang ability through him? Alam mo bang mas marami kang kakayahan through Jesus Christ? Huwag mong intindihan niyang enemy. Huwag mong intindihin niyang problema mo. Huwag mong intindihin niyang kung anumang negosyo yan o anumang tao yan. Huwag mong intindihin yan. Nag-iisa lang yan. Marami kayo. Why? Because you have Jesus Christ. Amen? Kailangan panghawakan natin to dahil totoo ito eh. Pag ito naging totoo sa puso nyo, kahit ano pang hirap sa'yo ng kalaban, lalabanan mo ng buong buo yan. Amen? So ngayon, gusto ko makita ninyo rito is, ano ba yung sinasabi rito na sa verse 8? With him is only the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. Sinasabi dito, our confidence should be in God. Huwag kayong matakot kasi tinutukoy dito yung King of Assyria. Yung King of Assyria daw, anong meron lang siya? Arm of flesh lang eh. Yun lang meron siya. Tayo, may spirit tayo. Tayo, we have been given the gifts. We have the fruit. We have the power. We have the authority through Jesus Christ. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Now, gusto ko maintindihan. Ano ba itong arm of flesh na ito na dapat daw hindi natin iniintindi? Kasi mas malakas tayo eh. Let's go here, Jeremiah 17 verse 5. It says here, Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. So ano ba yung flesh here? Ano ba gusto ko maintindihan? When I was asking the Lord, ano ba yung flesh here? The flesh is just trusting in yourself. The flesh is trusting in your own abilities. The flesh is trusting in your own abilities. Yung kaya mong gawin, yung goodness mo, yung dami ng army mo, yung sinasabi sa King of Assyria. At anong sabi dito? Cursed. Now, I want to give you a definition of curse. Curse is somehow it's like this. We have been redeemed from the curse of the law. Amen? Baka mamaya, na-flesh ako, bigla may curse. You have to understand this. Curse means it's just an empowerment to fail. Blessed is your empowerment to succeed. Sino dito blessed? Amen. We're blessed. Now, if in case somehow napunta ka sa flesh, you just renew your mind and go back to your empowerment to succeed. Amen? Nakuha niyo ako? Napaka-importante na makita natin to. So yung ganon, if you trust in your flesh, it's trusting in your own goodness. Amen? So God is saying, yung King of Assyria, wala yan. He's just trusting His ability. Mag-trust kayo sa ability at sa kaya ko. Amen? Mag-trust kayo sa kaya ng Panginoon, sa buhay mo. Amen? At hindi ito sa kaya natin gawin. Amen? So if you will trust in your own goodness, ability, or power, you're headed to fail. Go back to the Lord. Put your confidence in the Lord. It says in verse 6, For he shall be like a shrub in the desert and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness in a salt land which is not inhabited. I don't even want to know what this means. So sobrang mukhang matindi. Kasi huwag na tayong pumunta dyan sa arm of the flesh. Huwag na tayo dyan sa flesh. Amen? Dito tayo. Blessed is the man who trusts or who has confidence in the Lord. Sino to? Walang sumibo. Blessed is the man who trusts or has confidence in the Lord. Sino to? And whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and it will not be anxious in the year of drought. Hindi nag-aalala kahit na parang nauubusan ka na. Amen? Hindi man tayo nauubusan ng tubig dito, pero nauubusan tayo ng pera. Pero dahil tayo'y blessed, hindi nauubos yan. Amen? Dumadaan lamang. Amen? Dumadaan yan. Patuloy ka lang. Pero anong sabi rito? Will not be anxious. Tanungin mo sa katabi mo ngayon, anxious ka, no? Ang sabi ng Panginoon, blessed ka. And if you are blessed, if you are trusting in His ability, and if your confidence is in the Lord, hindi ka mag-aalala in the year of drought. Ito pa matindi. Nor will cease from yielding fruit. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi magtitigil ang bunga nyo. Amen? Huwag nyo sasabihin wala. Meron. Amen? Sabi mo sa katabi mo, meron. Amen? In Jesus' name. Kasi blessed tayo.
Amen? I don't know about you, pero mas gusto ko dito kaysa dun sa who trust in the arm of flesh. I want to trust and put my confidence in the Lord and in what Jesus has done. Kasi hindi tayo mauubusan. Hindi tayo mag-aalala. Amen? Mag-aalala ka ba matapos mong malaman ang lahat ng to? Parang iba medyo. May gano'n kasi minsan, pag sakali mang hindi mo mapigilang magduda o mag-alala, sabi ko nga lagi ko sinasabi ito, kung magdududa ka na rin lang at alam mo yun, parang naging favorite mo na magduda, pagdudahan mo na lang yung duda. Amen? Kasi yun, kaduda-duda. Amen? Hindi ko mapigilan magduda, hindi magdududa ka na rin lang, yung duda, pagdudahan mo. Wag mo pagdudahan salita ng Diyos. Naku ha? Same thing with problema. Ang problema na binibigyan ng kaaway, anong ginagawa ng kaaway? Bigyan ka ng problema. Ngayon, tuwan-tuwa yan, pag namumroblema ka, o anong gawin mo? Bigyan mo ng problema yung problema. Paano mo gagawin yan? Di wag mong problemahin. Paano mo problemahin? Ang Panginoon ang pahala sa'yo. Amen? Bibigyan ka niya ng karampatang gawain para malagpasan niyang problema mo. Amen? Kasi pag hindi mo problema yan, yung kaaway ang mamumroblema, ba't hindi na mo problema to? Bigyan mo siya ng problema. Amen? Panalo na tayo in Jesus Christ. So, minsan kasi ang nangyayari, in our Christian walk, somehow, hindi natin namamalayan, dahan-dahan na, okay, una, confident ka kay Lord, biglang dahan-dahan, nagiging confident ka na pala sa sarili mo, kasi ang dami mo na palang alam, kasi ito ka na pala, dahan-dahan na, pupunta ka na sa sarili mo, at nalalayo ka na sa Panginoon. Amen? Na yung confidence mo pa, napunta na dun sa'yo. So ngayon, God is reminding you, anak, bring back your confidence in me and not on you. Kaya ganoon na nangyayari sa'yo. Kasi somehow, you are now trusting in your own goodness and not on mine. Amen? Kaya sabi sa Proverbs 3, verse 5 to 7, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Mahirap kasi kung ikaw, sa sarili lang natin pangunawa, minsan mahirapan tayong intindihin. Amen? Pero pag sa Kanya, alam mong nasa Kanya, at alam mo yung confidence mo nasa Kanya, it will be plain as day kung ano yung gusto niya ipagawa sa inyo. Ngayon ba, pinapakita ng Panginoon sa inyo, as I'm preaching as of this moment, somehow ba na-visualize nyo yung mga bagay na gusto niya ipagawa sa inyo ni Lord? Amen? Pastor, wala eh. Amen? Dapat you choose to see. Meron eh. Meron, hindi pwedeng wala. So Jesus is saying to you right now, even me, I'm just not preaching to you, I'm even preaching to myself. I need to trust in the Lord. So sinasabi ko sa inyo ngayon, trust in the Lord. Put your confidence in Him. Hindi niya kayo pababayaan. And in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. When we say acknowledge, you need to recognize that He's there. Andyan naman siya eh. Hindi naman siya talaga nawawala. Ang problema tayo, nakakalimutan natin na nandyan siya. Amen? Nakuha nyo, siguro, ito, sige, pinamagandang example minsan sa mag-asawa. Sa mag-asawa na lang. Minsan magkasama kayo sa bahay. Magkasama lang kayo sa bahay. Nag-uusap ba kayo? Kuha. Minsan nga, nag-a-assume ka na nasabi mo. Hindi mo pala nasasabi. Pag tinanong mo, hindi pa nasabi ko sa'yo. Wala ko sinasabi. Nakuha nyo yun? Kasi minsan nag-a-assume ka na lang. Hindi mo pala kayo nag-uusap. So, same thing with God. God is there with you. Andiyan sa loob mo. Sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon, anak, parang sinasabi ng Holy Spirit, I'm your teacher. Let me teach you naman. I'm your helper. Let me help you naman. I'm even the comforter. Let me comfort you naman. Ay, hindi, busangot ka pa din. Let me comfort you. Nakuha nyo? Papayagan naman. Kasi sinasabi na anak, kaya mo naman akong kumilo sa buhay mo. Kasi kaya nga ako nandito eh. Kaya mo nga ako tinanggap, diba? Para magtiwala ka sa akin. Eh bakit? Ikaw na lang bahala. Ba't kaya mo na? Apart from Him, we can do nothing. Ba't kaya na natin? So sinasabi ng Panginoon, anak, let me move in your life. I'm here. Pakinggan mo ako. Let me teach you. Amen? And that is what God is telling to us right now. Eh somehow, magugulat ka, palayo ka ng palayo, kahit 1 degree lang yan everyday, magugulat ka, layo mo na eh. Amen? Pero siya hindi lumalayo. Yung isip mo lumalayo. Amen?
It says in verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. And then in verse 8, it will be health to your flesh and strength to your bones. So why would you not trust Him? Why would you not have this confidence in Him kung ito pala ang dala? Health to your flesh and strength to your bones. In the King James, marrow to your bones yan. Alam niyo ba yung bone marrow? Yung marrow, that is where the red blood cells are produced. It's health to our flesh. So ano sinasabi ng Panginoon? Magtiwala ka sa akin, meditate on me, look at the Word, look at my promises, and you'll be fine. Amen? Divine health and healing is for you. Amen? Being confident and trusting in the Lord is health to our flesh. Sabi mo nga sa katabi mo, you're healed. In Jesus' name. Amen? Yan ang bigay ng Panginoon sa atin. It says in Proverbs 28 verse 25, He who is of a proud heart stirs up strife. He who trusts in his own goodness. So, yun, alam naman niya eh. Yung kaya na niya. So, ang nangyayari, pag masyado mo nang alam ang lahat, hindi natin namamalayan, yan, nagpuproduce ng strife. And somehow, in the body of Christ, in different denominations, ganyan nangyayari. Masyado na maraming alam, nagtatalo-talo na. Hindi, mas tama ako, hanggang nagkaroon ng strife, hanggang nagkaroon ng division in the body. Amen? Pero wag tayo doon. Doon tayo sa may confidence sa Panginoon. At hindi doon sa confidence sa napag-aralan niya, sa degree niya, sa experiences niya, sa mga napagdaanan niya. I have nothing against sa mga napagdaanan na experiences. Pagdating sa experiences at napagdaanan ako, rainbow ang buhay ko. Pero kung doon ako magtitiwala, wala eh. Magtitiwala ako doon sa salita ng Diyos. Magtitiwala ako doon sa kaya ng Panginoon. Kasi kung sa akin lang, kung sa experience ko ako magtitiwala, kaya ko sabihin, alam ko yan, kabisado ko yan. Kaya ko sabihin yun kasi dinaanan ko eh. Pero kung paano kung merong bagong wisdom ang Panginoon na binibigay sa'yo, wala sa dinaanan mo yan. Ito kasi yan. Amen? So, importante yung confidence natin, yung tiwala natin dapat nasa Panginoon. Bakit? Because he who trusts or have confidence in the Lord will be what? Prosper. Will be what? Prosper. Who wants here to be prospered? Alam niyo bang prospered na kayo? Amen. Hindi niyo lang nare-recognize? Amen? Prospered ka. Amen? Sobra-sobra. Nag-uumapaw. Siksik-liglig. Dapat alam mo yan. Huwag mong hintayin yung prosperity o huwag mong hintayin yung finance or yung breakthrough na dumating bago mo planuhin anong gagawin mo. Ngayon pa lang magplano ka na kung anong gagawin mo. Bakit? Kasi darating yan. Naniniwala ka ba dyan? Parang hindi ata. Amen? Hindi ata. Yes. Amen? Tandaan natin, we are being blessed to be a blessing to others. Like I said kanina, daluyan tayo ng kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon. Amen? Which is so important that we have a humble heart where we allow the Holy Spirit to tell you what to do. Amen? Kasi pag ganyan, sinasabi na, proud heart, may mga debate-debate, may mga ganyan, di ba? Minsan nga, alam mo, the best preaching that you can do to the people, at best message that you can give is your life. Buhay mo. Hindi mo na kailangan magsalita pa. Hindi mo na kailangan tumayo pa sa pulpitong ito. Buhay mo lang. At tandaan natin, maraming nanonood. At magugulat ka, may lalapit sa'yo, at pag lumapit sa'yo, gusto ko kung anong meron ka. Ano ba yan? Gospel of Jesus Christ. Amen? Amen? Amen. We have been given the ministry of reconciliation. Yun yung ginagawa natin. We are reconciling the word to Him. Amen? Amen? So, importante that we are confident in the Lord. Amen? So now, bago ako magtapos, I just have a short message for tonight. Pero bago ako magtapos, gusto ko isa-isa lang itong mga verses na ito to somehow bring back the confidence that we have in Jesus Christ. Gusto kong ipaalala sa inyo, Galatians 3 verse 26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Inuulit ko, anak ka. Inuulit ko, anak ka. You are sons and daughters of God. Pag anak ka, hindi ka lumalapit sa Panginoon na parang amo mo siya, o ganito siya, o ganito siya. Yes, we have reverent fear and we honor Him, but it's very important that we know that we have a relationship with Him and He is our Almighty Father, so that we can come boldly. Amen?
na makakalapit tayo. Makakapagsabi tayo, amen? Anak ka. So I want you to have this confidence na anak ka ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, anak ka. Amen? 1 John 4:17, it says here, because as He is, so are we in this world. Gusto ko pang hawakan nyo ito, na kung papanos ang Panginoon, ganun ka din. Hindi niya sinabing as in heaven, in this world. So as Jesus is, you are like Him in this world. Kung anong ginawa ng Panginoon while He was on this earth, that's the same thing that we do. We preach the gospel, we give love. Amen? Amen? Amen. Tignan mo yung katabi mo kung puno ng pag-ibig. Puno ba ng pag-ibig? Puno ba ng kasaganaan? I-declare mo, I declare love upon you in Jesus' name. Amen. It says here, 2 Corinthians 8 verse 9, for you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become what? Rich. So, ano ibig sabihin nito? You are rich. Mayaman ka. Hindi lang sa isang aspeto ng buhay, mayaman ka sa lahat. Nag-uumapaw ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mayaman ka. Amen? Pinagbayaran ng Panginoon yan. Yung iba kasi ano masakit dito, alam mo, it's so sad and somehow masakit sa puso na knowing na yung pinayaran ng Panginoon, tinatanggihan ng tao. It's like this, you just look at the Calvary, the cross of the, sa cross. Yun na lang sa cross. Isipin nyo, may mga regalo doon. Ang kinuha, forgiveness lang. Yung prosperity, yung healing, and everything, iniwanan. Sayang naman, binayaran. Hanggang ngayon, nandun, hindi mabuksan-buksan. Alam niyo ba, yung regalo nandyan sa ilalim ng cross has your name on it? Get it. Receive it. Kunin natin. It's yours. Amen? You're rich. 1 Peter 2 verse 24, it says here, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were what? Future, past. Past tense. You were healed. Amen? Magaling ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magaling ka na. Ephesians 2 verse 10, it says here, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. You are God's masterpiece. Hindi ka ba magiging confident niyan? Sabihin mo sa katabi mo, you are God's masterpiece. Kung nasasabi mo sa katabi mong masterpiece siya ng Panginoon, may mga cellphone kayo, tignan niyo yung mukha niyo, you are God's masterpiece. Amen? Dapat kaya mong paniwalaan yan. Amen? Created in Jesus for good works. Good ka, di ba? Amen. So pag good ka, anong lalabas sa'yo? Eh di good works. Nakuha niyo ko? Hindi mo ginagawa yung good works para maging good ka o para may pogi points ka sa Panginoon. Ginagawa mo yung good works kasi good ka. Hindi ka pwede gumawa ng bad work. Bakit? Kasi good ka. Meron bang good na gumagawa ng bad? Wala. Sino ditong bad? Wala. Amen. Praise God. Wala nagtaas ng kamay. Pagkat good tayong lahat dito. Kinabahan ako. Amen. Good tayo lahat dito. Pag good ka, ang lumalabas sa'yo, good lang. Sa bawat lalabas sa iyong mga kamay, sa bibig, everything, even the intentions of the heart and in the mind, good. Amen? Kasi good ka. Amen? Pag may nakikita ka at nararamdaman mo at parang sama may pumapasok na bad, you just renew your mind and remind yourself, hindi na ako yan. Patay na yan. I have been crucified with Christ. I died with Him. I raised up with Him so that I may walk in the newness of life. Amen? Kaya tayo lumalakad ngayon na may bagong buhay. Bakit? Kasi kasama niya tayong namatay. Namatay yung dati nating pagkatao na kasama niya. At nabuhay tayo with His resurrected power para nang sa ganun malakaran natin yung eternal life o everlasting life na pinagbayaran niya sa cross. Amen? Are you guys getting this? Yes. I want you to be confident in the Lord. Kasi somehow,
Baka meron sa inyo na yung confidence na kung hindi man nalilipat sa inyo, nawawala. Ibalik natin. Kasi yun ang sinasabi ng Panginoon. And when we do this, we are also blessing the Lord. Amen? Because we are not forgetting His benefits. Amen? Kasi naaalala natin yung ginawa niya. Bless natin siya. Amen? Galatians 2:20 says here, therefore, if anyone... Okay, ayan. Sinabi ko naman. Ito na lang. Hold on. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Pag nag-pass away, ano? Patay na. Yun ang sinasabi ko kanina. Amen? So, sino ngayon ang buhay? Yung bago. Yung bagong nilalang. Yung bagong kabutihan. Yung nature ni Jesus Christ. Yan na ang meron ka. Amen? Now, all things are of God who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Yun yung binabanggit ko kanina. Nagagamit tayo ng Panginoon dyan. When we go out, actually, we're not bringing people to the church right now. Ang ginagawa natin, we, the church, are coming out. Amen? Tayo yung lumalabas. Bakit? Nakikita ngayon ng mga tao, nakikita ng non-believers na ito pala yung Jesus na tinutukoy natin. Kasi nakikita yung mabangong halimuyak na lumalabas sa atin, the sweet aroma. Amen? And what are those? The blessings and the light of God in you. Amen? It says here in verse 19, that is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them. Hindi nagbibilang ang Panginoon. Amen? Hindi siya Santa Claus, parang Santa Claus na naughty or nice or something like that. Walang ganon, okay? Hindi niya nililista ang kasalanan mo. Amen? Amen? Bakit? Kasi napatawad ka na. Amen? And it says here, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are what? Ambassadors for Christ. As through God we're pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. And this is where I'm going at in verse 21. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. Sabihin mo sa katabi mo, you are the righteousness of God. Isipin nyo ang ginawa ng Panginoon. Yung bad that you deserve, you don't get. The good that you don't deserve, you get. Nako nyo? Yan ang binayaran ng Panginoon sa inyo. Who would do that? Isang Diyos na nagmamahal. Amen? Sinong gagawa nun? Sa isang katulad mo. Isipin mo na lang yung buhay natin noon. Sa isang katulad natin. Sinong gagawa nun? Diyos na papagmahal. Gawin mong personal, mahal niya ako. Amen? Kasi pag natanggap mo yung pagmamahal na yan, only then that you can give it back to others. Only then that you are able to give back that love to God and love other people. Kasi natanggap mo. Amen? And because of this, binigay ko sa inyo mga verses. Ang dami pang ibang verses na alam ko nagbabasa naman kayo ng inyong mga Bible. Pero gusto kong makita natin dito, pagka yan, natanggap mo at naintindihan mo ulit ngayong gabing ito. Philippians 4:13, mali lang yung verse. 13, I can do all things through Christ who strengthens me. If your confidence is back in the Lord, can you do it? Kaya nyo? Ang sabi ng Panginoon, I can do. Ikaw na gagawa through Him. Amen? That gives you strength. Amen? Huwag na natin ipagawa sa Kanya kasi pinagagawa niya sa atin. Amen? So now, yung confidence nyo, kumusta? Nasa iyo? Wala na? O nasa Kanya? Amen? Napaka-importante na ang confidence natin na sa Kanya. Ilan lang yan sa mga bagay na natanggap natin in Jesus Christ. Yan yung sinasabi natin kanina, that with Jesus, He gave us all these things. Kasama yan na tinanggap natin nung tinanggap natin siya. Package yan. Amen? You don't just receive it. Pag natanggap mo yan, gagamitin mo eh. Amen? Ginagamit natin eh. Huwag mong iwanan lang dyan, gamitin mo. Amen? Nang malakaran natin at makita rin ng iba. Huwag natin itapon o mawalan ng gana. Huwag tayong mawalan ng gana na parang ba't ganun, wala nangyayari, ba't ganito, ba't ganyan. Huwag. Sayang. Amen? Says here, I'm almost done. Hebrews 10 verse 24. Therefore, do not
cast away your confidence. Ito yung sinasabi ko kanina, nasabi kong babalikan ko bago tayo matapos. Sayang naman. Nag-umpisa ka na eh. Nakuha niyo ako, nag-umpisa ka na nagtiwala eh. Bakit ngayon ka pa ayaw? In the King James Version, recompense yan eh. Alam mo yung kailangan kang bayaran, di ka na bayaran, pero babayaran ka na ngayon. That is the great reward. So, sinasabi ng Panginoon, therefore, do not cast away your confidence. Huwag mong itapon yung confidence mo ngayon. Bakit? Kasi may great reward. Are you ready for this reward? Yes. Parang walang ready sa reward. Yes. Are you ready for this reward? Yes. Then don't throw away your confidence. Yes. Amen. Then continue to trust in the Lord. Magtiwala ka na magtiwala. Amen. Kaya ng tanong, paano? Paano gagawin yun? Ito yun, verse 36. For you have need of endurance or patience so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Amen? When you say patience, yung confidence mo nung una. Patience, the Bible definition of patience means being constantly and consistently the same. Yung confidence mo nung unang naniwala ka. Yan na rin yung confidence mo bukas sa makalawa, hanggang magugulat ka while you are doing the will of God, you are already receiving the promise. Magugulat ka habang malakad ka, nilalakaran mo na yung pangako ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Amen? You receive the message? Natanggap niyo po ba? Yes. Napaka-importante natanggap. Let me call up the worship team. Sumobra na rin yung confidence sila kay Lord. Sabi niya, si Lord na rin mag-worship. Amen. Amen. And this is my last verse. Let's all stand up. Stand up. Tayo. This is my last verse. Philippians 1:6. Being confident of this very thing, He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Mga kapatid, naumpisahan eh. Naniniwala ka bang may naumpisahang mabuti sa inyo? Tinanggap nyo si Jesus eh. Yung mabuti nagumpisa sa inyo. Amen? At hindi pa siya tapos sa inyo. Patuloy pang lumalakad ito. Patuloy na gumagana ang biyaya ng Panginoon sa mga buhay nyo. Huwag nating itapon yung confidence, yung tiwala natin sa Panginoon because it has great reward. Not just in heaven, but that reward, supernatural favors and provisions here on earth, you are able to receive. Huwag nating itapon yung trust natin sa Panginoon. Amen? He will complete it until the day of Jesus Christ. Are you blessed? Yes. Now let's all worship the Lord.